Ito kasi, iniilag nila si Romualdez, iniilag nila si Marcos, iniilag nila si Saldico. Ayaw ko kay Saldico kung ngayon iniilag pa rin nila. Pero ang sigurado ko, ang iniilag nila si Romualdez at si Marcos bilang mastermind. Walang basihan ang akusasyon laban sa kanya. Matatandang idinawit si Revilla sa flood control ni na Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Bernardo, tumanggap si Revilla ng 25% commission mula sa flood control. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mangabala ng isang individual. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. But in the case of Yusek Bernardo, I think we pointed out that he has submitted five affidavits. Ang tingin namin, it was... Alam niyo ba yung 5 affidavit na yan? Pabago-bago. Ilang beses niyang binago yung affidavit niya. Kaya nga sabi na nitong mga abogado ni Revilla, kagaguhan na. Pantakin mo At nung binabago niya, nakita niyo naman sa Senado, di ba? Kanino galing yung papel? Kasi nga, politika sa Cavite ang issue dito. Dahil wala na sa eksena ang mga Remulla sa Cavite. Mahina na sila doon. So para lumakas sila, kailangan maibaba nila yung malakas doon, mga Revilla. So sisiraan nila yung pangalan ng mga Revilla. Hindi na importante kung makonvict o hindi makonvict ito si Revilla, si Senator Bong Revilla. Ang importante masira yung pangalan. Kaya nga, pabago-bago yung affidavit nung Bernardo. I mean, kung sure ka, bakit pabago-bago? Ay, nagbabago yung katotohanan. Every time mo makakausap si Remulla. Every time, kasi nung panahon na yung DOJ pa si Remulla. Siya nga may bit-bit lagi, di ba? Pinunayan ni Marcoleta. Siya lagi may bit-bit dito kay Bernardo. Bakit particular si Bernardo? Kasi si Bernardo ang nagdawit kay Revilla. Isipin niyo mabuti, kung kayo ay talagang malalim mag-isip, bakit ang may bit-bit at ang bit-bit lang ni Remulla ay walang iba kundi si Bernardo, yung Yusek Bernardo? Bakit siya lang ang binibit-bit ni Remulla? Di ba? Isipin niyo yun Tapos, pabago-bago. Bakit? And there was an instance na nakita pa sa video, inabot yung kanyang affidavit. Di ba? Halatang halata Trying to really enter the witness protection process. Isa pa yan, And the only way that he can be admitted is actually point to somebody higher. Kaugnay pa rin. So isa pa yun na dahilan para magkaroon ng dahilan para maging state witness itong si Bernardo. Kailangan niya magtuturo ng mas mataas. Malamang wala siyang personal knowledge dito kay... Ewan ko kung wala siyang personal knowledge kay Romualdez o baka naman iniilag lang niya si Speaker Romualdez. At kasi kung iilag mo si Speaker Romualdez, sino ituturo mo ngayon? Di ba? Hindi naman pwedeng si Saldico. Ano mangyayari? So kailangan magturo ka ng iba. Yun ang sinasabing paliwanag ni attorney. Kaya itinuturo si Senator Bong Revilla. Sa flood control issue, inilahat ngayon ng DOJ na gumugulong na rin ang investigasyon nito sa plunder complaint laban kay dating Representative Zaldico. There's an allegation of conspiracy. Of course, the act of plunder could not have been committed by one individual alone. Tagal. Of course, necessarily, may makasama siya dyan. Hiningan namin ng reaksyon ng abogado ni Ko pero wala pa itong tugon. Sandra, Ang tagal, di ba? Ayan, dahil sa kapalpakan nila na hindi makulong si Romualdez at hindi makulong si Zaldico, maghahanap sila ng kapalit. Yan yung sinasabi natin, prinsipyo ng AirPods o yung noise cancelling na mga earphone. Kailangan palitan mo yung tunog na nanggagaling sa labas Batuhan mo ng tunog. Ganun.
Ayan na nangyayari. So mag-iingay sila through Bong Revilla at saka itong si Villanueva. Maingay yan pag nakulong yan dalawa na yan. Kaya abangan nyo, makukulong yan dalawa. Hindi, eto. Ako sana wag naman kasi napakakawawa naman yung tao kung alam naman natin politically persecuted lamang kasi Cavite issue to Oh. Pero kung makukulong yan dalawa na yan dahil lang sa political issue, abangan natin. Dahil ibig lang sabihin nun, talagang pinagtatakpan nila si Romualdez at si Zaldico. Diba? Yung kapalpakan nila kay Romualdez at kay Zaldico, pinagtatakpan nila. Naku po. Kaya mga kababayan, lagi yung tatandaan manood lang kayo sa Banat Bay kasi dito ipapaliwanag natin kung anong tunay na nangyayari. Kasi yung mga kasinungalingan dyan ng mga vlogger ng ni Marcos talagang namamayagpag sa alam mo na. Tapos yung mga kakampuit pa. Kasi talagang yan ang ginagawa nila. Kaya kung sino-sino ituturo nilang malaking pangalan na tatapal doon sa masasabi ba nating pagiging nila, tanga nila o pagiging kahinaan nila dahil hindi nila kayang ipakulong itong mga ito? Hindi natin alam.